gaya na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, our objective of deploying Coast Guard vessel dito sa ating exclusive economic zone is to maintain our presence and not to escalate the tension. Para sa ating Pangulo, this kind of response in using water cannon against the Chinese Coast Guard is a form of escalation. Kung sa China, we have been condemning and criticizing this aggressive action of China in using water cannon, endangering the lives of our sailors, both for the Philippine Navy and for the Philippine Coast Guard. Ang tanong natin ngayon dito, kung gagawin din natin ito, ano na lang ang difference natin sa kanila? No? In terms of moral high ground, what is the difference of the Philippine Coast Guard with the Chinese Coast Guard in doing the same thing? No? And secondly, alam mo, Christian, every time na may nababago sa response natin, ini-elevate nila eh. For example, we're going to deploy one Coast Guard vessel. Magde-deploy sila 3 to counter the presence of the Philippine Coast Guard vessel. In particular, ito sa resupply operation, for example, in Ayung. If we're going to deploy 2 Philippine Coast Guard vessels, they're going to deploy 6 Chinese Coast Guard vessels. Ibig sabihin, every time that there are changes in our response in the West Philippine Sea, regardless whether in Bao de Masinloc or in Ayungin Shoal, kapag may nababagong variable dito sa operational details natin, eventually, ang ginagawa ng China, they always increase the level of aggression. Kung sakali, baguhin natin. Simula noon hanggang ngayon naman, ang ginagawa ng China, water cannon, wala naman nagbabago. The only difference that what we're saying now is medyo tumaas ang PSI and it seems to be fatal, itong jet stream water cannon na to. But comparing everything na ginagawa nila, water cannon pa rin. Ngayon, kung babaguhin natin, mag-water cannon na rin tayo as a response to their water cannon attack. There's a possibility another higher level of aggression will also be thrown at us with the Chinese Coast Guard. And they're going to justify that by saying, ang Philippine Coast Guard nga, winater cannon din kami. There are a lot of possibilities that they're going to make an excuse every time we change some of the variables in the operational setting natin sa West Philippine Sea. And that is something that we should not allow China to do. No, we're not going to give them an excuse to elevate the tension once more. So basically, nambasa niyo dyan, mukhang China is triggering the Philippines to react Yes. in a similar way for them to have an excuse to elevate. Ganun Yes. ba yun? Okay. Yes. Pero paano kunwari, nag-worsen pa? Kasi ngayon, di ba, yung huling tinira yung equipment. And before, may na-injure na. Paano kung sakali may mamatay? I mean, would that still be the right response? Hindi pa rin gumanti ng water cannon at least? Well, Christian, this was already responded by our president when he was asked during the FOCAP interview. He was asked, paano kung may mamatay? And then he said, definitely, kung sakaling may mamatay, wag naman sana, it would definitely trigger a mutual defense treaty between the United States and the Philippines. So, kung ang tanong is, may mababago ba kung sakaling may mamatay? Definitely, there will be changes. Okay. Ito, binabasa ko, nag-tweet si dating Senador Ping Lacson, na dating PNP chief. Ito naman yung view niya regarding this. Sabi niya, we may not realize it, but China derisively hitting our Coast Guard vessels with water cannons within our EEZ is a not so subtle manifestation of how little respect they have for our maritime forces. Ito yung sabi niya, like peeing at our faces in our own backyard. Para tayo iniihian sa mukha. So, ang perspective naman dito, yung insulto. How do you respond to that? Well, sila Christian, ano pa ba ang insulto na ini-expect natin sa China? A country that doesn't adhere to the international law, a country that doesn't respect the United Nations Convention of the Law of the Sea. In short, this is a barbaric state. Ano pa bang level ng pagwawalang hiya ang i-expect natin sa katulad ng China? So, we can interpret it as what Senator Ping Lacson mentioned, na it appears that they're almost peeing at our own backyard. But again, the guidance of the president is very clear. We need to have a moral high ground and to show the international community
that we're not going to be the reason of elevating the tension. And we're pretty much not similar, no, with the barbaric behavior of China. For our Coast Guard, we still respect our, the regional norm, no, ng Philippine Coast Guard when we talk about maritime safety. This was mentioned also by the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgavan. Sinasabi niya, ang water cannon natin is not intended to harm anybody. No? It is intended para makapag-rescue ng mga tao every time na mayroong mga sakuna sa karagatan. So, that is not designed, no, para manira ng barko at manakit ng ibang tao. And that's the main core mandate of the Philippine Coast Guard when we talk about maritime safety. Although for the record, technically, meron ba tayong ganyang capability? Yung bang Coast Guard vessels, meron ding water cannons, pero hindi lang natin ginagamit na ganyan. The 44-meter vessels, Christian, no, na nanggaling sa Japan, lahat naman to equipped standard na may equipment ng water cannon. And even the 97 meters. Lahat ng Coast Guard vessels natin in-acquire natin sa Japan at constructed by the Japanese government are all equipped with water cannon. Kumusta naman yung moral ng skippers nyo, ng Coast Guard personnel? So, hindi ba gigil gumante, pero ito yung mandate, di ba? I can only imagine yung pagpipigil ng professionalism that they have. Well, yan nga yung sinasabi ko din, Christian, no? Minsan, nakakalungkot yung comments, no? I mean, we can understand, maintindihan naman natin ang level ng emosyon ng ating mga kababayang Pilipino na bakit ba natin hinahayaan na ang China Coast Guard gamit ng water cannon against the Philippine Coast Guard vessel? Naintindihan naman natin yan eh. Pero I think medyo masakit yung makakita ka rin ng mga comments, no? Sinasabi, ang Philippine Coast Guard, duwag talaga eh. Wala na lang ginawa si Commodore Tariela kundi umiyak sa media every time na merong mga ganitong insidente sa karagatan. Sa totoo lang, kung gaano kataas ang level ng galit, ng emosyon ng ating mga kababayang Pilipino, siguro triplihin nyo pa yan or even quadruple pa yung level din ng emosyon ng ating mga Coast Guard personnel na nakasakay dito sa Philippine Coast Guard vessel. Try to imagine yourself, no, na kayo ang wina-water cannon at ang mga kababayan, ang mga kasamahan natin sa hanay ng Philippine Coast Guard. They can respond but they choose not to. Dahil ang utos ng ating Pangulo is to be professional in dealing with this bully and provocative action of the Chinese Coast Guard. Sana maintindihan ng ating mga kababayan, no? There is a reason why the Philippine Coast Guard didn't use the water cannon. At hindi karuwagan ang pagsunod sa ating Commander-in-Chief. We trust the President, we trust the National Security Advisor as the Chairman of the National Task Force West Philippine Sea in calibrating our response to the Chinese aggression in the West Philippine Sea. So sa ganyan, to maintain that moral high ground that you were talking about, so ano yung diskarte? Talagang galing sa pagmaneuver para ma-achieve yung mission? Well, kung mapansin mo, Christian, no, ang mga Coast Guard vessels natin na na-deploy sa Ayungin Shoal, their seamanship skills are really unquestionable. Kahit maharangan sila, eventually, they'll find a way na ma-outmaneuver ang mga Chinese maritime militia, or kung may danger na sinasabihin gagamitin ng water cannon, it can immediately outmaneuver ang Chinese Coast Guard vessel. Ang difference lang sa Baho de Masinloc, anong nangyari dito? May mga tanong nga din sa mga komento sa social media. Bakit daw ba hindi na masyadong gumalaw ang Coast Guard vessel nung wina-water cannon siya? No? Again, these are some issues na we're still looking into. But definitely, ang mga kasamahan natin sa media na nakasakay sa mga barko ng Coast Guard sa Palawan at kumpara dito sa Baho de Masinloc, they can probably understand kung ano yung sinasabi ko. No? But the commandant intention is to really deploy commanding officers dito sa Baho de Masinloc with the same level of seamanship skills na ipinakita ng ating mga commanding officers sa Palawan every time we deploy a Coast Guard vessel as well in Baho de Masinloc. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen.
Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.